tignan niyo mga guys, yung charger na original na pinapaayos sa akin is meron akong nakita dito na kakaiba. So ito pala yung diskarte nila dito mga guys, para magmukhang original talaga yung charger. Kasi iisipin ng iba na original yung charger kasi mabigat siya. So yun pala mga idol, nilagyan pala ito ng bakal. Ayan o. So, meron siyang kapirasong bakal na hindi ko naman masasabing ito ay isang heatsink. Hindi naman ito siya heatsink mga idol. Kasi hindi naman ito kailangan pang lagyan ng heatsink. So wala naman ng connection yung bakal dito sa sa board. Kasi kung heatsink talaga ito, siyempre lalagyan niya dito ng lalagyan nila ng yung parang thermal paste na para doon dadaan yung init. Ayan. So mabigat yung charger mga guys. Kasi itong charger na ito is meron siyang output na 5 volts, 4 amperes, 20 watts. Ayan. So ang sira pala nito mga guys is hindi siya nagcha-charge, kaya ito yung nakita ko. Lumubo yung kanyang capacitor dito sa gilid. Yung capacitor banda sa may output niya siguro ito. Ayan, sa output niya banda 10 volts yung capacitor dito. Ito yung capacitor para dito sa kanyang mainboard sa AC section. Ito yung dito sa DC section na capacitor. So ito yung lumubo, kaya ayaw mag-charge nitong charger. So itong charger na ito is mayroon siyang dual na output, isang USB at saka isang type C. So papalitan lang natin itong capacitor na ito mga guys. So sa mga may original na charger, mamahaling charger na hindi na nagcha-charge dahil nasira, pwede niyo pa yung i-repair or ipa-repair. So ito yung papalitan natin mga guys, na kapareho niyang specs, kumbaga pareho ng value, 10 volts, 680 microfarad. So yun yung ipapalit natin.